Kabanata 1551. Maraming tumingin ng may inggit sa napakalaking lumilipad na espada. Nang maalala nila kung gaano kadaling napatay ang mga Gregory ilang araw pa lang ang nakalilipas, agad na natahimik ang kanilang kagustuhan. Kahit napakahangad ng ganitong kayamanan, kailangan munang mas maging malakas kaysa sa may-ari nito ang sinumang magnanais na angkinan iyon. Ang ating lumilipad na espada ay talagang kahanga-hanga. Kaya nitong lumaki ng sobrang laki at mapanatili pa rin ang napakabilis na takbo. Hindi ko naisip na magkakaroon ako ng pagkakataong sumakay sa ganito. Ikukwento ko ito ng paulit-ulit habang buhay, sabi ng ikalawang nakatatanda ng Sus Hall habang nakatayo roon. Ngumiti si Severin ng may pag-aalinlangan at sumagot. Kaya nitong tumakbo ng medyo mabilis pero dahil sa laki nito mas mabigat na ito. Dahil doon mas maraming espiritual na enerhiya at mental na enerhiya ang kailangan lalo na kung marami ang nakasakay. Kailangan ba nating madalas magpahinga habang nasa biyahe? Tanong ni Diane na may pag-aalala. Ngumiti si Severin at sinigurado siya. Hindi naman kailangan. Basta sundin lang natin ang paraan na ginamit natin noong papunta tayo rito, kaya ko namang kontrolin ang mas mataas na konsumo ng enerhiya. Kaunting pahinga sa isang liblib na isla sa gabi ay sapat na. Tumango si Diane bilang pag-unawa. Makaraan ng 3 araw nakabalik na sina Severin at ang kanyang mga kasama. Sina Larry, Rachel, at iba pa ay naghihintay na sa labas ng South County Mansion. Pagdating ni Luke at ng kanyang grupo ipinakilala ni Severin ang lahat sa isa't isa. Pagkatapos ay inutusan niya sina Larry at ang iba na ayusin ang matutuluyan ng grupo ni Luke. Nay, Tay, nandito na kayo sa wakas, sigaw ni Celine nang may tuwa. Tumakbo siya at agad na yamakap sa kanyang mga magulang. Ang laki ng progreso mo, Celine, isa ka ng level 7 Profound Master, papuri ni Diane matapos niyang mabasa ang antas ni Celine. Tama ba ang basa ko ngayon? Tanong niya kay Severin. Tumango si Severin bilang pagsang-ayon. Oo, lumalabas na napakahusay mo na sa paggamit ng Mind's Eye Technique. Si Celine ay umabot sa attainment ng isang level 7 Profound Master. Nakuha niya ang breakthrough na ito habang wala tayo na nagpapakita kung gaano siya kahusay. Natuwa si Diane. Napakaganda niyan. Ang laki ng inangat ng mastery ko sa Mind's Eye Technique kumpara dati. Talaga, sige subukan ko rin, sabi ni Sheila at agad niyang tinansya ang sarili niyang kakayahan. Ngunit agad na lumubog ang ekspresyon niya. Mukhang kailangan ko pang mag-practice. Ang basa ko kay Celine ay level 9 Profound Master. Bahagyang ngumiti si Severin at inaliw siya. Hindi naman kalayuan ang diferensya kaya maganda ng palatandaan iyon. Mas gagaling pa ang mastery mo sa Mind's Eye Technique at kapag nangyari iyon hindi na gaanong malayo ang magiging mga basa mo sa tamang antas. Nakatayo si Sofia sa gilid at nagsabi habang nakanguso. Mas magaling na kayo kaysa sa akin. Nasa level lang ako ng isang Grandmaster pagdating sa teknik na ito. Marami pa akong hahabulin. Pagkasabi niya nito agad niyang napagtantong nadulas siya. Agad namang nakuha iyon ni Sheila at napasigaw. Kailan mo pa natutunan ang Mind's Eye Technique? Nagulat din sandali si Diane pero agad niya tinakpan ang bibig at kumislap ang mata sa tawa. Mukhang hindi mo napigilan ang tukso. Napagtanto ni Sofia na nabunyag ang sikreto niya at napangiti ng hilaw. Kasi pareho na kayong natuto kaya naisip ko na dapat matuto rin ako. Ayokong maging ako lang ang hindi nakakaalam nito, tama ba? May 4 na buwan na lang tayo. Tinanong ko na sina Rachel at ang iba pero wala pa rin silang balita tungkol sa Lepus Hall at Simi Hall. Sila na lang ang natitirang 2 hall. Hindi ko alam kung mahahanap pa natin sila, sabi ni Diane. Medyo wala nang magawa si Severin kaya sumagot siya, wala naman tayong ibang paraan para mapabilis ito. Naghahanap na sila ng impormasyon tungkol sa 2 hall. Malaki ang Dracodem pero iilan na lang ang natitirang syudad. Malamang makakatanggap na rin tayo ng balita kung iisipin natin ng ganoon. Ngumiti ng bahagya si Sofia at nagtanong, kailan mo balak puntahan ang tatay ko sa Stormy Moon Sect? Sabi mo sasama ka sa akin, di ba? Magpahinga muna tayo ng ilang araw. Kakauwi lang natin. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para mag-refine ng pills at makapag-usap sa iba pang Hall Masters. Bigyan mo ako ng 3 araw bago tayo umalis, sagot ni Severin na may ngiti.
Sasama ako agad na sabi ni Sheila. Ako rin hindi ko pa nakikita ang sect at curious ako kung anong itsura nito dagdag ni Dayan ng may sigla. Pwede ba akong sumama? Biglang lumitaw si Elsa na nakahawak ang kamay sa likod at nakangiti ng tuso matapos marinig ang usapan nila. Mukhang ang saya-saya mo Elsa. Kumusta ang progreso mo habang wala kami? Naiintindihan mo na ba ang mga recipe at materials? Tanong ni Sheila ng curious matapos makita ang masiglang aura ni Elsa. Ngumiti si Elsa at sumagot, masaya talaga ako. Isa na akong alchemist ngayon. First grade low rank na alchemist lang pero sapat na iyon para sa akin. Ano, alchemist ka na? Hindi lang sina Sheila, Dayan, at Sofia ang nagulat. Pati si Severin ay natigilan sa narinig niya. Umaasa lang siya na matatanggap ni Elsa ang mga itinuro niya nitong mga nagdaang araw pero hindi niya inasahang magiging first grade low rank alchemist ito agad. Lahat iyon dahil sa senior ko na bumisita sa akin ilang araw na ang nakalipas at nagbigay ng gabay. Nag-eksperimento ako at nakapag-refine ako ng pil kagabi kaya masasabi kong first grade low rank alchemist na ako, paliwanag ni Elsa. Ngumiti si Severin ng kontento. Hindi masama. Ang talento mo mas mataas pa sa inaasahan ko kung ganoon. Kumislap ang mata ni Elsa kay Severin. Parang kalahati lang ang puso mo sa reward na yan. Nagkibit balikat si Severin at nagtanong, ganun ba, anong klaseng reward ba ang gusto mo? Nag-isip sandali si Elsa at biglang sinabi, isang masarap na pagkain. Masarap na pagkain. Madali lang yan kahit ikumpas niya lang ang daliri niya. Kaya mo siyang utusan na maghanda ng barbecue rabbit meat. Sigurado akong matutuwa ka doon, sabat ni Sheila ng excited. Namula ng bahagya si Severin nang muli na namang mabanggit ni Sheila ang barbecue rabbit meat niya. Barbecue meat. Parang medyo mamantika, hindi ko gusto ng mamantika, sabi ni Elsa nang hindi nag-iisip. Sumang-ayon agad si Severin, oo nga at matrabaho pa. Barbecue takes time. Sa 5-star hotel na lang tayo kumain. Nang marinig iyon ni Sheila, nagpanik siya at mabilis na sinabi kay Elsa, huwag mong paniwalaan ang sinasabi niya Elsa. Ang barbecue meats niya ang pinakamahusay. Mas masarap pa kaysa sa mga pagkain sa 5-star restaurant. Masisisi mo ang sarili mo kapag hindi mo natikman. Sumabat agad si Dayan, totoo yan. Ginagawa lang niya iyon para iwasan ang abala. Pinakamahusay na barbecue ang natikman ko ay gawa niya. Napalunok naman si Sofia at nagdagdag pa, tigilan ninyong dalawa. Nai-imagine ko palang ang amoy, gising na agad ang loob kong mahilig sa karne. Nalito si Elsa at sumagot, hindi ba sobra naman kayo magpuri? Siguro kailangan ko na talaga itong tikman. Tumingin siya kay Severin at ngumiti, mukhang mahal ng tatlo mong asawa ang barbecue mo. Mukhang barbecue talaga ang reward ko ngayon. Napanganga si Severin at natahimik. Tinaas niya ang kilay at sagot niya, hindi ba sinabi mo kanina na ayaw mo ng mamantika? Nakangiwi ng pilya si Elsa at sabi, noon yun ngayon iba na. Nagsalita na ang lahat, kaya magpapakataas loob na akong tikman ang luto mo. Hindi ka na makakatakas dito ha, tawa ni Sheila. Gusto ko rin kumain. Sigaw ni Celine habang tumatalon sa tuwa. Sang-ayon si Dayan at sinabi, oo nga hindi pa natitikman ni Celine ang luto mo. Kailangan mo talagang magluto ngayon. Pumunta na lang tayo sa forest sa labas ng city para sa barbecue na ito. Mahirap gawin dito sa bahay at wala ring tamang lugar. Pwede na sa bundok, at doon na lang tayo manghuli ng wild rabbit, sabi ni Severin na tuluyang sumuko. Yes, tara na ngayon na hindi na makapaghintay si Sheila. Lumipad agad ang anim at dumiretso sa kakahuyan sa labas ng lungsod. Hindi nagtagal, si Elsa at Celine ay naglalaway na sa nakakagutom na amoy ng barbecue. Ang bango, sobra, sigaw ni Elsa habang masiglang tinanggap ang piraso ng karne na iniabot ni Sheila. Haha, hindi ba napaka-irresistible ng amoy? Tikman mo at hinding-hindi mo makakalimutan ang lasa niyan. Wow, Tay, ang sarap sobra. Kumagat si Celine at agad na kumislap ang mga mata niya na puno ng inosenteng tuwa. Napatawa si Severin. Uminit ang puso niya sa tuwa dahil sa sigla ng anak niya. Kumain ka lang ng kumain ha. Kumagat din si Elsa at sabi, masarap talaga. Hindi man lang siya mamantika kahit mukha siyang mamantika. Bilang dating senior director ng auction house,
Nakatikim na si Elsa ng napakaraming mamahaling putahe sa buong mundo kaya sanay na ang panlasa niya. Pero ang luto ni Severin ay wala sa kahit anong kategorya. Sobrang sarap ng rabbit meat kaya hindi na siya nag-atubili at kinain niya ito na parang wala ng bukas. Kumakain pa sila nang tanungin ni Sheila ng nakangiti, "Kumusta Elsa? Sulit ba lahat ng pagod?" "Hindi ba?" Tumango si Elsa pero nakasingit pa rin ng kaunting reklamo. "Oo, ang sarap. Pero sayang kasi wala tayong wine na bagay dito. Mas masarap sana kung may wine." Parang biglang naalala ni Severin at agad naglabas ng ilang bote ng wine sa isang kumpas ng kamay. "Nakalimutan ko halos na may spiritual wine pala ako. Pwede tayong uminom pero warning ha, madali kayong malalasing kaya huwag masyadong marami." "Ayos yan. Hindi ko inexpect na may wine ka rin pala. Sige, hindi na ako mahihiya," sabi ni Elsa nang nakangiti. Kinuha niya ang bote at sumipsip. "Wow, ang sarap. Bagay na bagay sa barbecue meat. Ang saya pala nito." Napasimangot si Celine habang pinapanood ang mga matatanda na umiinom. "Bakit hindi ako pwede, gusto ko rin." Ngumiti si Severin at sinabi, "Bata ka pa para uminom. Pag lumaki ka na pwede na ha." "Okay," sagot ni Celine na nakapout pa rin. Pagkatapos nilang kumain, bumalik sila sa lungsod at gabi na nang makarating. Naligo si Severin at agad nagsimulang mag-refine ng pills. Pagkalipas ng 3 araw, tinipon ni Severin ang lahat ng hallmasters ng 10 hall, binigyan sila ng pills, at pagkatapos ay umalis na papuntang Stormy Monsec kasama sina Sofia at ang iba. "Medyo nagulat ako na hindi pa nakikilala ng tatay mo si Mr. Severin. Hindi ba parang baliktad na magkasama na kayo bago pa niya makilala ang tatay mo?" tanong ni Elsa kay Sofia habang nasa biyahe sila. Tumingin sandali si Sofia kay Severin bago sumagot, "Hindi pa sila nagkikita in person pero nabanggit ko na si Severin sa kanya. Alam na ng tatay ko na talented at mabuting tao si Severin." Pumayag na siya. Tumigil si Sofia sandali bago nagpatuloy, "At saka nakahanap ako ng taong gusto ko kaya natural lang na paghirapan ko para maging maayos ang lahat. Hindi pwedeng palaging magulang ang masusunod sa ganitong bagay." "Tama yan. Dapat mong pagsikapan ang kaligayahan mo," sagot ni Elsa. Tinanong naman ni Severin si Sofia, "Sa bilis nating ito gaano pa katagal bago tayo makarating?" Nag-isip sandali si Sofia. "Siguro bago magdilim nandun na tayo. Mas mabilis talaga ang flying sword mo kaysa sa bilis kong lumipad." Tumango si Severin at nagpatuloy sa paglipad. Nang magsimulang dumilim ang paligid, itinuro ni Sofia ang unahan at sinabi, "Kita mo yung 2 malalaking bundok. Doon nakapwesto ang Stormy Monsec." Napatayo agad sina Sheila, Diane, at Elsa nang marinig yun. Pinalawak ni Severin ang mental energy niya at ngumiti. Buhay na buhay pala dito. Ang daming disipulo sa mga kalyeng nandyan. Ipinaliwanag ni Sofia, "Oo, may ilang maliliit na taon sa paanan ng bundok. May mga disipulo na galing doon, at may mga pamilya rin ng disipulo na nagsasagawa ng tindahan para magbenta ng mga bagay tulad ng spirit beast meat. Maganda nga kasi nakakapamasyal sila at nakakadalaw sa pamilya nila." Pagkatapos ng sandali ay nagdagdag pa si Sofia, "Kahit dapat detached sa worldly affairs ang practitioners, tao pa rin sila. Hindi mawawala ang bond ng pamilya kaya ginawa ng tatay ko ang sistemang ito." Sa loob naman ng isa sa mga hall, napakunot ang noo ni Burke at tumayo. "May isang mental energy na nag-i-inspect sa sect natin." Kabanata 1555. Nagmi-meeting noon si Burke kasama ang ilang matatandang elder nang bigla niyang maramdaman ang manipis na bakas ng mental energy na dumaan sa sect bago agad naglaho. Kahit mahina at halos hindi ma-detect ang fluctuation, naramdaman niya ito. "Talaga, hindi ko naman naramdaman niya," napakunot noong tanong ng isang lalaking nasa gitnang edad. Sumabat naman ang elder na isang alchemy master at seryoso ang muka. "Nararamdaman ko rin." Sandali lang niya binawi ang mental energy niya, pero walang duda na may nag-observe sa sect natin gamit iyon. Napakuyom ng kamao ng Great Elder at galit na sumigaw, "Napakalaking kabastusan nito. Sino ang naglakas loob na gawin yun? Hindi ba nila alam na secluded sect tayo? Hindi basta-basta pwedeng scan ang lugar natin ng kung sino-sino gamit ang mental energy." Napakawalang galang, he then requested, "Hayaan ninyo akong turuan ng leksyon ang intruder na iyon."
Dapat niyang malaman na hindi ginagamit ang mental energy kung kailan lang nila gusto. Tama, isa itong tahasang panghahamon sa sect natin. Malakas ang sect natin, dapat alam nila yan. Sa reputasyon natin malamang hinahanap nila ang kapahamakan ng nag-attempt silang mag-gather ng info tungkol sa atin, dagdag pa ng second elder, na halatang naiinis. Malakas ang mental energy ng intruder na iyon, kaya mas mabuti na kayong dalawa ang pumunta para bigyan sila ng stern warning. Huwag na ninyong palalain kung makita nilang mali sila. Hindi naman ito ganoon kabigat na offense, sabi ni Bert matapos mag-isip. Nagkatinginan ang Great Elder at Second Elder. Tumanggo sila at agad lumipad pataas. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang grupo na nakasakay sa isang flying sword. Sigurado akong ang kislap ng flying sword na iyon ay tanda na isa itong spiritual weapon, at napakalakas nito, sabi ng Great Elder na halatang may pagnanasa. Ngumisi naman ang Second Elder. Turuan natin sila ng leksyon at papa-apologize natin sila gamit ang flying sword. Ibibigay nila yan kapag natakot sila. Sandali, parang pamilyar yung maganda roon. Parang anak ng hallmaster natin na pabulalas ang Great Elder. Sa tingin ko tama kasagot ng Second Elder. Hindi na nakapagsalita ang Great Elder. Ang anak pala ng hallmaster ang dumating kasama ang mga kaibigan niya. Sa ganitong sitwasyon, napaka-inappropriate na agawan pa nila ng flying sword. Great Elder, Second Elder. Lumabas ba kayo para salubungin ako dahil alam ninyong uuwi ako? Masayang tumawag si Sofia nang makita sila. Nagkatinginan ang dalawang elder at parang hindi alam ang isasagot. Sa huli, napangiti ng pilit ang Great Elder at nagsabi, "Hehe, oo." Napansin ng ama mo ang presence ng ilang tao sa labas at naisip niyang ikaw yun. Nasa meeting siya ngayon kaya kami ang pinadala niya para salubungin ka. Nagsimulang ipakilala ni Sofia ang mga elder kina Severin at sa iba. Ipapakilala ko na rin sila. Ito ang Great Elder namin, si Jinlock, at ito naman ang Second Elder, si Wyatt. Mataas ang posisyon nila sa sect at kabilang sila sa mga unang nagtatag nito. At sino naman ang binatang ito? Tanong ni Jinlock habang nakatingin kay Severin. Hindi makapaniwala ang dalawang nakatatandang elder nang makita nila ang hitsura ni Severin na hindi tugma sa mataas niyang antas ng kapangyarihan. Siyempre, siya ang kumokontrol sa lumilipad na espada. Sa tansya nila, narating na ni Severin ang antas ng isang warrior emperor. Bago pa man makapagsalita si Sofia, naunahan na siya ni Sheila sa pagpapakilala kay Severin. Siya si Severin Foylet, asawa ni Miss Sofia. Maaari ninyong ituring na nephew-in-law. Ako si Sheila, ang pangalawang asawa niya. Ito ang unang asawa niyang si Diane, at ito naman ang disipulo niya si Elsa. Nephew-in-law, asawa ni Miss Sofia. Napailing at napatigil ang dalawang elder dahil hindi sila makapaniwala sa narinig. Makalipas ang ilang segundo, unang nakaimik si Wyatt. Tumingin siya kay Sheila at nagsabi, "Niloloko mo ba kami? Hindi man lang nabanggit ng aming eldest lady na may nobyo siya, tapos sasabihin mong may asawa na siya." Sumabat si Jinlock. "Hindi ito biro, iha. Kung malaman ito ng ama niya, baka mapahamak ka." Sa gulat nila, tinakpan ni Sofia ang bibig at bahagyang tumawa. Pagkatapos ay sinabi niya, "Totoo ang sinabi niya. Asawa ko siya. Umuwi ako para ipakilala siya kay Dad." Sa nagulat na tingin ng dalawang elder, sinabi pa niya, "Matagal nang alam ni Dad ang tungkol sa amin ni Severin. Siguro hindi lang niya nabanggit sa inyo." "Diyos ko, may asawa ka na," gulat na sabi ni Jinlock. Ganoon din ang reaksyon ni Wyatt. "Hindi ka man lang pumili sa napakaraming magagaling na kabataang lalaki rito sa sekta. Anak ba siya ng pinuno ng ibang sekta? O kaya'y mula sa kilalang pamilya ng isang secluded sect?" Ngunit nanatiling misteryoso ang ngiti ni Sofia at hindi na nagpaliwanag. Sa halip ay sinabi niya, "Dalhin ninyo ako kay Dad. Makikita ninyo kung gaano katangi si Severin. Higit pa ang galing niya kumpara sa mga talento mula sa ibang secluded sect sa paligid." Itinabi ni Severin ang lumilipad niyang espada, dahilan para mamangha at malito ang maraming disipulo ng sekta. Pagkatapos ay nagtungo ang grupo sa bulwagan. "Sino yun? Lahat ba ng babaeng kasama niya ay asawa niya? Ang gaganda nila." Hindi maiwasang sabihin ng isang disipulo.
May isang babaeng disipulo ang nagsabi, kakabalik ko lang at lumipad ako malapit sa kanila. Sinadya kong bumagal at sapat ang lapit ko para marinig ang pinag-uusapan nila. Hulaan ninyo ang narinig ko. Ano? Sabay-sabay na tanong ng ilang babaeng disipulo. Ngumiti siya at nagkwento, asawa rin siya ni Miss Sofia. Sok, ang gaganda ng mga asawa niya. Sino ang mag-aakala na pati si Miss Sofia ay nakuha niya? Imposible. Paano niya nakuha ang puso ni Miss Sofia? Ano bang espesyal sa kanya? Reklamo ng ilang lalaking disipulo. Pangarap nilang maging asawa si Sofia, at ngayon, tuluyan ng naglaho dahil may asawa na pala ito. Bakit ang tagal ng Great Elder at Second Elder? Wala man lang tayong naririnig na senyales ng laban, tanong ng isa na nasa bulwagan. Nagsimulang kabahan ng marami dahil matagal na ang dalawang elder pero wala man lang ingay. Andito na ako, Dad. Sigaw ng pamilyar na tinig. Dumating si Sofia na nakalipad papasok, kasunod si Severin at ang iba pa. Sofia, nakabalik ka na, masayang sabi ni Burke nang makita niyang bumalik ang anak niya. Tumayo agad siya at sinalubong ito. Ito ba si Severin, ang nobyo mo? Agad niyang napansin si Severin at namangha sa kagwapuhan nito. Dahil sinabi na ni Sofia ang tungkol sa talento ni Severin sa alchemy, unti-unti na niyang naintindihan kung bakit nahulog dito ang anak niya. Ngumiti si Severin at magalang na nagsabi, ako si Severin. Ikinararangal kung makilala ka, father-in-law. Mababaw ngunit malinaw ng ngiti ang lumitaw sa gilid ng labi ni Burke nang tawagin siya ni Severin na father-in-law ng walang alinlangan. Nagkatinginan ng ibang elders na halatang nagtaka. Mukhang mas malalim pa ang relasyon nila Severin at Sofia kaysa sa simpleng magkasintahan. Sumabat si Sheila na nakangiti, Uncle, pangatlong asawa na ni Severin si Sofia. Natawa si Burke. Ganun ba? Sabi sa akin ni Sofia noon, kailangan pa raw magbigay ng betrothal gift. Nakakapagtaka na pangatlong asawa na pala siya, pero hindi ko pa nakikita ang regalo. Alam ni Sofia ang makalayaw na ugali ng ama kaya nag-irap siya. Dad naman, hindi ka mawawalan. Naaliw si Severin sa pagiging palabiro ni Burke kaya napangiti siya. Kinuha niya ang dalawang maliit na porselanang bote at iniabot kay Burke. Sana ay magustuhan mo ito. May laman itong ilang ikatlong antas na pills. Hamalak-hak si Burke habang taas kilay na nagsabi, haha. Sabi ko noon, kailangan ko ng 10 ikatlong antas na medium rank pills. Binuksan niya ng walang gaanong pag-aalinlangan ang isang bote, pero agad siyang napatigil nang makita ang laman. Ang dami, ilan ba ang eksaktong bilang? Ngumiti si Severin at sinabi, 100. Napasinghap si Burke sa matinding pagkabigla. Regaluhan ka ba naman ng 100 ikatlong antas na medium rank pills? Sobrang laki ng halagang iyon. 100. Pati si Sofia ay hindi makapaniwala sa pagiging mapagbigay ni Severin. Inakala niyang konti lang ang ibibigay nito, pero hindi ganito karami. Hindi ako nagkakamali, di ba? 100. Ang ibig sabihin ba nito ay third grade medium rank na alchemist siya? Lumapit ang dalawang Grand Elders na kitang-kita ang pananabik. Ang pinakamagaling na alchemist sa kanilang sekta ay third grade low rank lamang, at mataas na iyon. Ang magbigay ng 100 medium rank pills ay malinaw na senyales ng pambihirang talento. Diyos ko, makakatulong ang mga pills na ito para makamit ang breakthrough ng mga level 4 at level 5 warrior emperor. 100 pills ay napakalaking tulong sa pag-asenso ng ating mga elite na disipulo. Tama, kahit tig-iisa lang sila ay malaking tulong na. Sabay-sabay namang humanga ang mga elders sa pagiging mapagbigay ni Severin. Hindi sila makapaniwala sa sukat ng kanyang kakayahan. Kung ganoon, ang laman ng isang bote ay third grade low rank pills. Tanong ni Burke na halatang umaasa. Nahirapan na si Burke na pigilan ang kanyang matinding tuwa habang binubuksan ang isa pang bote at sumisilip sa loob. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay, at muntik nang mahulog ang porselanang bote sa sobrang pagkabigla. Ito, ano yun? Hindi na nakapaghintay ang isa sa mga Grand Elder at dali-daling lumapit. Kinuha niya ang bote mula kay Burke at tiningnan ang laman. Nang makita niya kung ano ang nasa loob, napahinga siya ng malalim sa gulat at bumulalas. Ito ay mga third grade high rank pills.
Ibig sabihin, ang binatang ito ay isang third-grade high-rank alchemist. Ano? Mabilis na lumapit ang isa pang Grand Elder na may nakabukas na mga mata sa pagkagulat. Tama ka, walang duda na ito ay third-grade high-rank pills, at nasa 100 ang bilang. Napakahusay ng kanyang talento. Tama, saan mo nahanap ang ganitong klaseng prodigy, Miss Sophia? Ang kakayahan niya sa alchemy ay wala talagang katapat. Ang mga pills na ito ay makakatulong para makapagpalaki tayo ng ilang saints. Masiglang nag-usap-usap ang mga elders, lubos na namangha sa regalo na ibinigay ni Severin. Third-grade high-rank pills. Hindi kayo nagbibiro, di ba? Maging sina Sofia at ang iba pa ay walang kamalay-malay na nakaangat na pala si Severin sa pagiging third-grade high-rank alchemist. Agad nilang sinuri ang mga pills, at pagkatapos nito ay napatingin si Sofia kay Severin nang hindi makapaniwala. Ikaw talaga. Kailan ka naging third-grade high-rank alchemist? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngumiti si Severin at umamin, nangyari yun ilang araw bago tayo pumunta sa Littleton. Gusto ko sanang sorpresahin ka kaya hindi ko sinabi. Talagang nasorpresa mo ako, sabi ni Sofia. Pinagdikit niya ang kanyang mga labi at nakaramdam ng tamis sa puso. Higit pa sa inaasahan ang ipinakita ni Severin at lubos niya itong ikinatuwa. Haha, napakagaling mong manugang. Nakakamangha ang talento mo, masayang sabi ni Burke. Ang mga third-grade high-rank pills na ito ay baka siyang kailangan ko para makapag-breakthrough papuntang level 2 saint. Sobrang tagal ko nang naiipit sa level 1 saint. Sumabat ang unang Grand Elder, parehong level 9 Warrior Emperor ang Great Elder at Second Elder. Malaking tulong ang mga pills na ito para mas madali nilang marating ang level 1 saint. Kahit ang Third Elder, na nasa rurok ng level 8 Warrior Emperor, ay magkakaroon ng magandang pagkakataon para umangat. Oo, matutugunan nito ang ating krisis, sang-ayon ni Jinlok. Matapos mag-isip, iminungkahi ni Burke, dapat ay tayo muna ang gumamit ng mga pills na ito at makuha ang breakthrough bago pa man ang lahat. Kapag nakamit na natin iyon, saka natin pag-usapan ang susunod. Ayaw nating malaman agad ng Unbeaten Wind Sect ang tungkol dito. Kapag nalaman nila, siguradong kikilos sila kaagad laban sa atin bago pa tayo lumakas. Naguluhan si Sofia, kumunot ang noo niya at nagtanong, ano ba ang nangyayari, Dad? Bakit ka nag-aalala tungkol sa Unbeaten Wind Sect? May binabalak ba sila laban sa atin? Hindi ba maayos naman ang ugnayan natin noon? Mapait na ngumiti si Burke habang nagpapaliwanag. Ang meeting namin kanina ay tungkol sa Unbeaten Wind Sect. Isa itong malaking problema ngayon. Dagdag ng unang Grand Elder, kaunting-kaunti lang ang lamang nila sa atin noon, pero ngayon ay hindi na nila tayo tinuturing na kapantay dahil dalawa sa kanila ay nakaabot na sa level 2 saint. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Napakunot ang noo ni Sofia at nagsabi, talaga ba nilang babaligtarin tayo dahil lang 2 tao nila ang nakaabot sa level 2 saint? Hindi ba sila natatakot sa ating lakas kung buong puso nating ipagtatanggol ang ating sekta? Halos kapantay na ng ating mga disipulo ang kanilang antas. Ipinaliwanag ni Burke, hindi pa nila idineklara ang digmaan laban sa atin, pero interesado ang anak ng pinuno ng Unbeaten Wind Sect sa iyo. Pumakiusap siya sa kanyang ama para ayusin ang kasal. Nagulat si Sofia, hindi mo ba sinabi sa kanya na magkasama na kami ni Severin? Sumagot si Burke, sinabihan ko naman sila, pero sobrang taas ng kanilang antas kaya halos hindi nila tayo pinapansin. Binyantaan pa nga nila na aatakihin ang ating sekta kung hindi ka babalik sa loob ng 1 linggo para tanggapin ang kanilang alok na kasal. Sobra na ito, si Severin ay nagngingit-ngit sa galit. Kakaibang kahangalan. Pinipilit ang kasal. Hindi makatuwiran ang mga ito, dagdag ni Sheila nang may inis. Pinawi ni Dayan ang pangamba ni Sofia. Huwag kang mag-alala, Sofia. Nandito si Severin. Mahirapan silang kumilos kung susubukan nila. Tinanong ni Jinlok, ang Great Elder, kay Sofia, ano ang antas ni Severin, kung maaari kung malaman. Kailangan nating uminom ng ilang pills sa mga susunod na araw para taasan ang ating antas.
Iyon lang ang pag-asa natin para makipagsabayan sa Unbeaten Wind Sect. Ngumiti si Severin at sumagot, kasalukuyan akong level 3 Saint Warrior. Hindi ito sobrang taas, pero hindi magiging problema para harapin ang pinuno ng Unbeaten Wind Sect. Level 3 Saint, kamangha-mangha, napakahusay ng iyong nagawa sa murang edad. Muling namangha ang mga nandoon. Napaka-focus namin sa alchemy kaya naantala ang aming progreso sa antas. Ang paggawa ng pills ay ubos oras, at talagang nakakagulat na ang kakayahan ni Mr. Severin sa alchemy ay hindi nakahadlang sa kanyang pangkalahatang pag-unlad. Naisip ko, level 3 Saint na siya, sabi ng unang Grand Elder. Si Burke at ang dalawang Grand Elders lamang ang level 1 Saints, ang tanging tatlong Saints Warrior dito. Ang Great Elder at Second Elder ay level 9 Warrior Emperors, samantalang ang Third Elder ay peak level 8 Warrior Emperor. Ang natitirang Elders ay naabot lamang ang level 7 Warrior Emperor. Samantala, ang Unbeaten Wind Sect ay may dalawang level 2 at dalawang level 1 Saints, kaya nagiging dahilan nito para maging hindi makatuwiran ang kilos nila. Pinawi ni Severin ang kanilang pangamba, huwag kayong mag-alala. Sa akin, wala silang makukuha kung susubukan nilang pekein ang sitwasyon ngayon. Tumingin siya kay Sofia at ngumiti ng malamig, papasok sa panganib ang mga ito kung iisipin nilang makukuha nila ang babae ko. Ngumiti si Burke ng labis. Level 3 Saint, napakagaling. Dapat kitang tawaging senior kung susukatin sa antas. Napanganga si Severin. Ang galing naman ng sinabi ng father-in-law niya. Kabanata 1560. Napangiti ng bahagya si Severin at sumagot, nagbibiro ka. Hindi ako magiging komportable kung tatawagan mo akong senior, father-in-law. Sumali sa tawa si Burke at sinabi, napaka-joker mo. Kagaya ko lang, haha. Tumingin sa mga elders at grand elders, nagpatuloy si Burke, sa tingin ko, hindi na kailangan pang ituloy ang pulong ngayon. Bawat isa sa inyo ay bibigyan ko ng 3rd grade high rank pill, at magsasama-sama tayo ngayong gabi para sa isang toast para sa aking manugang na ating panauhing pandangal. Bukas, magpo-focus tayo sa ating training at gagawin ang lahat para makamit ang breakthrough sa ating antas. Pagkatapos ay sinabi niya kay Severin, hindi ako magkakaroon ng maraming libreng oras bukas, pero kasama mo si Sofia at maipapakita niya sa iyo ang sekta. Kapag libre na ako, pwede tayong magkape o uminom ng kaunti. Sulitin mo ang iyong pananatili dito. Tumango si Severin at ngumiti. Siyempre, gagamitin ko ng husto ang aking oras dito. Pwede kayong mag-focus sa pag-angat ng inyong antas. Huwag kayong mag-alala tungkol sa akin. Napatawa si Sofia at ngumiti. Nasiyahan ka ba sa betrothal gift, Dad? Nakapulupot ang kanyang mga kamay sa likod. Tumawa ng malakas si Burke at sinabi, oo naman. Ang mga mahalagang pills na ito ay bagay na hindi ko man lang maisip hilingin. Sandali siyang huminto at kumunot, pero mas matutuwa pa ako kung may ilang 4th grade lower rank pills. Nagbiro si Sofia kay Severin at sa iba, nagiging sakam ka na, Dad. Ang 4th grade pills ay pinakaaasam kahit ng mga saints. Pagkatapos ay sinabi niya kay Severin at sa iba, tara na. Medyo gabi na, kaya ipapakita ko sa inyo ang inyong mga silid. Mabilis na kumalat sa loob ng sekta ang balita tungkol sa pagbabalik ni Sofia kasama ang kanyang asawa, bilang kanyang 3rd wife. Hindi pwede. Paano siya naging 3rd wife? Nagkuyong ng kamao si Meldrick sa pagkagulat, at napangiti ang mukha niya sa hindi paniniwala. Kamakailan lang ay naabot na niya ang level 4 Warrior Emperor at umaasang mapabilib si Sofia sa kanyang progreso pagbalik nito. Ang hindi inaasahang balita na 3rd wife na pala si Sofia ng iba ay muntik na siyang magsuka ng dugo. Si Draven, na noon ay level 1 Warrior Emperor na, ay lumipad at nagsabi, hindi ko alam kung narinig niyo, pero bumalik si Miss Sofia kasama ang isang lalaki. Siya ay naging 3rd wife nito, na sa tingin ko ay hindi nararapat sa anak ng isang sekta leader. Dapat ay nagpakasal siya sa mas kilalang tao. Kahit na mataas ang attainment ng lalaki, bihira pa rin naakma siya sa anak ng leader ng sekta. Napangiti si Meldrick at sinabi, narinig ko na. Titingnan ko ito sa ating sect leader. Lumipad siya papunta sa tirahan ni Burke nang walang patumpik-tumpik.
Samantala, mataas ang moral ni Burke habang nakaupo sa kanyang bakuran. Narinig ko na bumalik si Sofia, at siya na ngayon ang third wife ng isang hindi kasapi ng sekta. Totoo ba iyon? Agad na nagtanong si Meldrick kay Burke pagdating niya. Tumingin si Burke kay Meldrick at tumango, tama. Namangha ako kung gaano kabilis mo nakuha ang impormasyong iyon samantalang hindi pa lumilipas ang kalahating oras mula ng pagdating niya.